Ngayon, yung Kongreso, tulad ng Senado, magsasagawa din na mga kababayan daw ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control. Kaya lang kinontra po ni mamamayang liberal Party List Representative Laila De Lima kasi conflict of interest niya na may mga sabit. Ilang mga congressmen. May punto naman po si Laila De Lima. Pero ang sabi, tuloy pa rin yung investigasyon. Tingnan na lang po natin. Yung TRICOM daw ang magsasagawa ng investigasyon tulad ng Senado. Yung sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee. Sa Congress naman po, yung TRICOM. Pero yung presidential son, si Congressman Sandro Marcos, una na nagsabi, hindi siya konporme. Kasi lalabasan niya niyan, iimbestigahan natin yung ating sarili. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ba na naman po sa Maynila. Ayan po. Sabi dito sa report ng Philippine Star, students and other pedestrians wade through gutter deep floodwaters along Calao, Taft Avenue, UN Avenue in Manila ngayong araw na to mga kababayan. So suspended yung mga mga klase in several areas sa Metro Manila dahil po sa matinding pagbagsak ng ulan. So yan na po ang kalagayan ngayon. You see? Kada pagbagsak ng ulan mga kababayan sa Metro Manila, yun na po ang kalagayan. Mabilis yung pagtaas ng tubig baha kasi nga po palpak yung mga flood control projects at saka dahil po sa ginawang Dolomite Beach ng previous administration plus yung mga reclamation na ginawa po sa Manila Bay na yung mga daluyan ng tubig. Lahat kasi yan papuntang dagat. Nabara, sumikip, nabara. You see, pati Manila City Hall, tingnan ninyo. Report na kuha ng video ng UNTV. Yan po. Pinasok na mismo yung Manila City Hall. You see? Yan ang dumi-dumi pa naman ng tubig baha mga kababayan kasi madumi yung paligid. Yan, Santo, along Rojas Boulevard, below Buendia Flyover. Dahil po sa habagat ito, habagat pa lang to. Wala pang bagyo. Yan, sabi ni ay tamad party list, one tamad party list. Naghihiring pa sa Senate. Yung ebidensya nasa harap na nila. Hindi pa kalakasan at huminto naman ang ulan pero ganyan na agad ang baha. Sabi ni Leti San Pedro. Sabi ni Victoria de Guzman, flood control project hindi rin tinututukan ng nakaraang administrasyon. Dapat nagsimula sa barangay, municipality, city, province, district. Padami ng padami ang mga buildings at structures, walang drainage at proper garbage disposal. Idagdag pa ang climate change. Sabi ni Asoki Canis, flood control nyo na, dineclare na pong walang pasok. Mayor Isko sa Manila. So, nakita ninyo ang consequences ng nakawan sa gobyerno. Mga guni-guni na mga flood control project, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Kaya, left and right ngayon ang ginagawang investigasyon. Yung Senado nag-iimbestiga. Yung Congress, magsasagawa din daw po ng investigasyon. Kaya lang may mga kontra. Kasi po, maraming congressmen ang sabit. Ano ba? Yan mataas na yung tubig po. Sa Taft Avenue, in UN Avenue, daming stranded. Sinong na lang yung malakas na baha at ulan. Grabe po. Ngayon, yung Kongreso, tulad ng Senado, magsasagawa din na mga kababayan daw ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control. Kaya lang kinontra po ni
mamamayang liberal, party list representative Laila de Lima, kasi conflict of interest niya, na may mga sabit, ilang mga congressmen. May punto naman po si Laila de Lima. Pero ang sabi, tuloy pa rin yung investigasyon. Tingnan na lang po natin. Yung TRICOM daw ang magsasagawa ng investigasyon tulad ng Senado. Yung sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee. Sa Congress naman po, yung TRICOM. Pero yung presidential son, si Congressman Sandro Marcos, una na nagsabi, hindi siya konporme. Kasi lalabasan niya niyan, iimbestigahan natin yung ating sarili. Tama naman, mga kababayan. Kaya lang, the majority of the members ng Congress, ang sabi, inauthorize na po yung TRICOM na magsagawa ng investigation. Ang maganda sana po, mga kababayan, kung independent body, tulad ng proposal ni Senator Tito Sen, independent commission na niya sana. Pero tingnan natin, ayaw papigil magsagawa ng investigasyon, di panoorin na lang natin kung magiging objective ba sila, magiging impartial ba sila sa kanilang pag-iimbestiga o sarswela rin. Di ba? Ito yung balita ngayon sa Inquirer. House is still holding flood probe. May put members on the spot. Si de Lima sana ang gusto independent body, hindi yung House. Ang siyang mag-imbestiga sa flood control. Sabi rito, the House on Wednesday authorized 3 committees to conduct a joint probe into the flood control projects earlier flagged by President Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Laila de Lima, it's good to know from the 2 chairman of the TRICOM that at this point they are assuring us of fairness. But up to what extent, Anya? What if names of certain lawmakers start to come out? How would they handle that? Sabi po ni de Lima. Dito natin matitest kung talagang magiging makatotohanan ang pag-iimbestiga po nila o baka whitewash or cover up. Di ba? Ang mangyari. Sabi ni de Lima, mas mabuti niya sana kung independent probe ang mangyari. Independent body na mayroon talagang mga members who would be leading the independent probe with probity, competence, integrity that would be expected to be fair and objective without fear or favor. Kung sino man anya yung mapangalanan yan. Sabi ni de Lima, yung independent body anya could be led by a former jurist with known competence, integrity, probity, as well as may exposure siya dapat to how government projects are being undertaken. Yung mga members, sabi niya, could include former Commission on Audit, Commissioner Heidi Mendoza, and former Department of Public Works and Highways, Secretary Rogelio Singson. Kasi alam nila yung ins and outs ng department. The body niya should have experts including an engineer and a businessman with expertise in government projects but not involved in the past or current corruption case. Dapat niya assisted by an interagency committee consisting ng mga representatives from the National Prosecution Service, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, DPWH, and other relevant government agencies. Pwede niya itong gawin sa pamamagitan ng executive order by the President or a law that Marcos should certify as urgent for immediate enactment. Sabi ni de Lima, ito anyang House Tri-Committee could face a conflict of interest kasi. Conflict of interest issue should legislators' names be linked to the allegedly corrupt flood control projects. She said the TRICOM should immediately refer to investigative and prosecutorial government agencies if this happens. Those who have personal knowledge on the involvement of specific lawmakers, would they be able to have enough courage to point to them while testifying as a resource person before the TRICOM? Yan ang tanong, mga kababayan, ng dating senador, ngayon ML, Party List Representative Laila de Lima. May punto po, pero gustong ituloy ang TRICOM o di sige, tingnan natin kung magiging fair. Anyway, si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, belonging siya doon sa minority block ng Congress. Yan si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Ngayon, challenge ni Ridon, mga kababayan, si Sara Duterte kasi
Inaakusa ng Vice Presidente yung buong Kongreso sangkot sa mga anomalya sa flood control. O ngayon, ang sabi ni Terry Ridon, kung mayroon ka anya na information on these particular projects at sino yung mga sangkot, pwede ka anya na mag-attend. Tama. Parang si si Magalong, ipatawag ninyo pati si Magalong para yung kanyang mga sasabihin na may mga sangkutan niya dyan na mga congressmen, siya na yung magpangalan sino-sino na mga congressmen. It should be supported by documents, mga ebidensya. Dapat specific kasi napipiko na yung ibang mga congressmen. Kung may kalaban ka niya, sabi ni Richard Gomez pa, pinatamaan si Mayor Magalong, sabihin mo anya kung sino. Hindi yung nilalahat mo. Tama naman po. Dapat specific. Yan o. Sabi dito sa report ng News 5, she can be invited. Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Representative Terry Ridon na maaari nilang imbitahan si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng committee kung may alam siya kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasunod ito ng naging aligasyon ng Vice Presidente patungkol sa mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya ukol dito. Tingnan natin kung mag-attend, invite po ninyo. Itanong na ninyo sa Vice Presidente kung bakit hanggang ngayon binabaha pa yung Davao City tulad ng Metro Manila in other areas sa ating bansa despite ng 51 billion pork barrel fund na natanggap ni Pulong. At sino yung mga contractors doon? Yung isa sa mga contractors doon sa Davao, kapatid ni Senator Bongo. Pero si Bongo po, Poncio Pilato na. Yan. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng flood control projects. Malisyoso niya ang mga akusasyon. Isang bagay daw na kanyang pinagmamalaki, mayroon siyang delikadesa. O diba? Balikan natin yung sinabi ni Congressman Ridon. Kasi mabigat niya ho. Mabigat ho yung akusasyon nyo. Mabigat ang naakusasyon yun na pinagpaparti-partihan po yung pondo ng bayan, di ba? If she has an actual information na talaga she can say na this particular person is receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. Pero it needs to be personal knowledge. Yan ang challenge, mga kababayan, ni Congressman Ridon na isa ding abogado. O, tingnan natin kung i-call ni Sara Duterte. Madali po ang magsalita, pero ang pagpatunay. O, patunayan mong magnanakaw lahat yung mga congressmen. O, di wow. Para ipasara na natin yung gobyerno. Ay, gobyerno, yung kongreso, buong kongreso, ipasara natin. Di ba? O ngayon, sabi dito sa balita ng News 5, 3 daw na mga senador iniimbestigahan sa umano'y pagtanggap ng donasyon mula sa contractors. Ang alam natin, 2, so 3 na pala. Yung 2, si Chis Escudero, 30 million. Siya mismo yung nag-amin, presscon. Tapos si Joel Villanueva, 20 million. So 3 ang sinasabi dito sa balita. Sino kaya yung isa pa? Yan o. Iniimbestigahan ng Commission on Election ng 3 senatorial candidate national elections matapos daw noong 2022 national elections matapos daw makatanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor ng pamalaan. Sa interview ng Historicon ng One News, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na lalabas ang resulta ng kanilang motu proprio investigation sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Hindi sila pinangalanan. Nakasaad kasi sa Section 9.5C ng 1985 Omnibus Election Code na ipinagbabawal sa mga kandidato at political party ang tumanggap ng donasyon mula sa sinumang tao o kumpanya na may kontrata o subcontract sa gobyerno para sa pagbibigay ng goods, services o pagpapatupad ng
construction at iba pang proyekto. So yun ang ating aabangan mga kababayan. O ito yung latest mga kababayan. 4 na. Kanina 3 na dagdagan ng isa. 4 na kandidato noong 2022 tumanggap umano ng donasyon sa contractors. 2022 election to Ibig sabihin mga among the half, yung mga dati pang senador na ang term hanggang 2028 na lang. Kasi yung mga bagong senador 2025, 6 years din ang term of office nila hanggang 2031. So sabi ni Chairman Garcia, we instructed our Political Finance and Affairs Department to backtrack the SUSE investigation to 2022. In the meantime, the culpability and the liability covers the contractor, not the candidate, saad ni Garcia. Baka ang ibig sabihin dito, the culpability and liability covers not the covers the contractor, not just siguro the candidate. Taalangan man yung contractor lang yung Hindi man magbibigay yung contractor ng milyon siguro kung hindi nagparinig yung kandidato. Di ba? O kung kaibigan talaga, hindi din na mag-volunteer. Bigayan niya ako ng 30 million. Anyway niya, tumabo na rin ako sa sa mga ghost projects. Di ba po? Talagang nakakagalit po ito mga projects na ginawa nito mga kurakot. O, tingnan ninyo. Matindi. Sabi dito, Mayor Molina hinamon ang DPWH para patunayang hindi substandard ang flood control project sa kanyang bayan. Saan ba to? Sa Zamboanga del Sur. Ang proyekto 19 million plus. Ang halaga. Tingnan naman ninyo. Matindi talaga po. Yung mga kuha natin sana. Kung hindi sana mga kurakot at yung design talagang para proteksyonan yung ating mga communities. Ang dapat natularan nating design, yung ginagawa po sa ibang bansa tulad sa Japan. Dapat ganito, Japan construct a 395 kilometer tsunami wall with 9 million trees for coastal protection fueled by nature. Dapat ganyan mga ginagawang mga infrastructure natin. Tapos kalsada pa, napapakinabangan ng tao. Yan, talagang hindi basta magigiba kahit ng tsunami. Yan, pang tsunami talaga po ito, seawall. Reinforced by 9 million trees to shield communities from future tsunamis. Ito naman yung sa atin. Matindi ang korupsyon kasi po. At ang kakapal ng mga muka. You see? So abangan natin yung resulta ng investigasyon po. Kung hindi sarsuela mga pinagagawa nilang investigasyon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman yung aming Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Pati si Marian Rivera po gumagamit nito. Si Papa P. Yung gusto magnegosyo nito mga kababayan, mag-message lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Yan po. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, mag-message na lang po kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya sa Amerika.